Good morning po. Morning! Sige po tayo ngayon. Magkasabi naman sa kanilang mga Happy New Year. Happy New Year! Maligong bagong taon. Happy birthday! Happy birthday! Sige po mga natin sa Lord. Lord, church.
God for everything we have done in our life. In this year, whole year. Kaya dapat mong pasalamatan si Lord. Right now, this moment. Because you are here, you are safe, you are alive. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat sa Diyos lamang. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Who else but
Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for all the goodness in our lives. We love you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Yes, Lord. The moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I want you to sing it now.
Salamat, Panginoon, sa good year. Lord God, ingatan mo kami. Pinaprotektahan mo kami, Panginoon. Salamat, Lord God, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Lord God, na hindi ka nagbago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, for the favor, blessing, Lord God, na ibinigay mo sa amin at ibigay pa, Panginoon. Salamat, Lord God, that we are here worshiping you, Lord God, glorifying your name, Lord God. Salamat, Lord God. We honor you in this place, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. And everyone say, Amen. Sabi na sa atin mo, Happy New Year! Happy New Year! Praise God. God is good. And all the time. God is good. See, po, we can be seated in the presence of the Lord. And our kids, let's go to your Sunday school with teacher boys. Are we ready for the Word of God? Amen. Sige po. Let us declare this morning. Declare lang po natin, my heart is receptive and my mind is alert. In the name of Jesus. Amen. Kagabi po, galing po kami Bulacan. Dahil namatay po yung kapatid ni Pastor Paul due to breast cancer. Siya po ay 65 years old. Namatay siya sa mismong birthday niya, December 24. So, 65 years old po siya. At habang papunta po kami doon, nag-uusap-usap po kami sa adventure. Sabi namin, pag namatay kami, sabi namin, dalawa ni Abe, gusto namin mag-cremate kami. Sabi naman ni Manila, ayaw mo mag-cremate, sabi niya. Gusto niyang mailibig talaga sa nicho. At sabi nga ni Abe, gusto mo bang uulit ka? Bakit hindi ka na lang mag-cremate? So, sa buhay po natin, minsan, ayaw natin pinag-uusapan ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Minsan, di ba, iniwasan natin madalas ang topic na ito. Ayaw natin siyang napag-uusapan. Yung sasabihin yan, makaba ako beer, ganyan yung dinideclare po natin. No? Kasi, parang sa atin, parang nakakatakot yung ganung pangyayari. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo po, ito po ang sabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Mas mabuti pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan. Last Sunday, napakaraming tao sa church. Dahil maraming handa. Amen? Pero ang sabi po dito, mas mabuti po palang pumunta sa namatayan. Bakit? Dahil ang lahat ay mamamatay. Sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka din. Pero hindi mo na ngayon. Hindi mo na ngayon. No? Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. So hindi po pala iniiwasan ang topic na kamatayan. Kung hindi ito po pala ay dapat na lagi natin iniisip. Bakit po kaya? So yung title po ng message natin ngayong umaga is Make Your Time Count. Make your time count. Dapat po pala natin laging isipin na tayo ay mamamatay din one day. So, para po ang ating mga oras na tayo ay buhay ay maging makabuluhan or meaningful. Amen? Darating po ang 2025. This is the last Sunday of 2024.
I pray to God, Lord, ano po ba yung i-share ko, the word sa aking mga kapatid. And ito po yung nangusap sa akin, na ang sabi pong ganyan ni Abraham Lincoln, the 16th President of America. Ang sabi niya, and in the end, it's not the years in your life that count, it's the life in your years. Kung tatagalugin po natin, sa huli daw, hindi mas importante yung length, yung haba ng taon na ikaw ay buhay. Ang mahalaga daw is yung buhay na nandoon sa loob ng taon na ikaw ay nabuhay. Gets po ba natin? In the end, it's not the years. Hindi importante kung nabuhay ka ng 80, 90, o inabot mo man ng 100. Ang importante, no, is, ang tanong doon, ikaw ba talaga ay nabuhay doon sa loob ng 80 years na yun, 60 or 70 years? Amen po ba? Amen. Dahil maraming tao po ngayon, parang hindi na sila nabubuhay. Sunod na lang po sila sa agos, no? Gising, trabaho, tulog, pahinga ulit, no? And then gigising ulit, gano'n na naman. Wala nang buhay sa kanilang buhay. Yes? Kaya nga po this message, no, is a reminder for us, make your time count. Amen? Sabi po ng mga ngaral, chapter 3, verse 1-8, basahin po natin. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang at may oras ng pamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpupunit at may oras ng pagtanim. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. At sa oras po nito, ito po ay oras para kayo makinig at tumahimik. Huwag po na magsalita. Amen? Verse 8, may oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Amen? Ang currency po ng buhay ay oras. Di ba po naririnig po natin, where do you spend your time? Kasi po, talagang ang oras ay hindi nagastos. Ngunit ang kaibahan ng pera at oras, no? Yung oras hindi na ibabalik, pero yung pera na ibabalik. Amen po ba? So when your time is up, meaning ikaw ay patay na. Tama po ba? Marami po sa atin nakakaroon na parang ang bilis ng oras. Minsan pagmulat mo, 65 ka na pala. Okay? Pagmulat mo, 50 ka na pala. No? Ngayon po pagmulat mo, lampas na pala ako sa kalendaryo. No? Dati lang po ako elementary o nag-aaral ng college. Pero ngayon, I am a grown adult. No? Na may asawa na. No? So minsan, ganun po yung pakiramdam natin sa oras. Napakabilis. No? Pero isa lang po ang ibig sabihin po ng Ecclesiastes chapter 3. No? Paano po natin ginagastos ang ating oras? Kung babalikan mo ang buong 2024, saan mo binugulang yung 2024? Sa kalungkutan ba? Sa paggagalit ba? Sa pagka-depressed ba? O sa kasiyahan? Because God is with us. Amen? So, meron lang po akong 3 points na gustong i-share sa atin ngayong umaga nito. Patungkol po sa ating oras. How to make our time counts. No? Kasi pag nakuha po natin itong message nito ngayong umaga, may handa po kayo nito for 2025. No? Kasi magiging makabuluhan
meaningful, purposeful ang iyong susunod na taon. Amen. Hindi lamang madadagdagan ng isang taon ng jubilan, kung hindi talagang meron remarkable, meron purpose, no, na mangyayari sa buhay po natin. Amen. Sino po yung gusto nun? Amen. So, number 1 point, no, galing po sa Bible, how to make your time count. Sabi po ganyan, number 1, your days are numbered. So, number your days. Your days are numbered. Bilang ang iyong mga araw. Kaya, bilangin mo ang iyong mga araw. Sabi po ng Salmo 90 verse 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mabuhay ng may karunungan. Di ba po pag ang attitude natin kapag unlimited, mapanira ka mo. Look at your attitude kapag ikaw ay kumain sa buffet versus sa bahay mo nakakarambot ang iyong ulam. Di ba yung manok, pag yung buto nakakain mo. Pero pag sa buffet, diba kahit meron pang konting naman, okay na eh. Kaya ano na kasi marami naman eh. Amen? Ganun din sa oras mo. Kapag alam mo na ang iyong oras ay limitado lang, gagamitin mo siya sa talagang importanteng bagay. Amen? Pero pag ang iniisip mo, bata pa ako, marami pa akong oras. Anong gagawin? Kwento sawang social media, one to sawang Netflix, one to sawang gala. Iba-ibang klase ng paglustay ng ating oras. Pero kapag sabi niya, alam mo daw, no? Sabi niya dito, ipaunawa niyo sa amin, Panginoon, no? Na ang buhay namin ay maiksi lang. Upang matuto kami mamuhay ng may karunungan. Amen? Amen. Limited lang po ang ating oras. Sa isang araw, meron lamang po tayong 24 hours. Time is a limited resource. Kaya nga po, kapatid, paano mo tinatrato ang iyong oras? Unli o limited? Check your attitude. So, meron po tayong 24 hours a day. Yun po yung dinisenyo ng Panginoon sa atin. Mahirap ka man, mayaman ka man, puti ka man, maitim ka man, nasa ka mang parte ng mundo, lahat po tayo ay may pare-parehas lamang na oras sa isang araw. Pero tingnan po natin yung result ng paggamit ng ating oras. Bakit yung isang tao na ito, siya ay kumbaga marunong mag-manage ng kanyang oras? Bakit isang tao na ito, ganito ang resulta ng kanyang buhay o paggamit sa kanyang oras? So, it's what we do with our time that makes the difference. Alam niyo po ba, meron akong nabasa sa pag-aaral. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Sabi niya, kapag daw ikaw ay nag-aral ng 18 minutes a day at any topic, whether guitar, learning to sing, new knowledge, kahit anong skill yan, kapag daw ikaw ay nag-aral ng 18 minutes per day, mahihigitan mo na ang 95% of the population of the world. Biruin mo yun? Ganon lamang kaiksing paggamit ng iyong oras. Mauumusan, mahihigitan mo ang 95% ng population of the world na hindi nag-aaral. Isn't it? It's a good use of time to learn. Amen? Amen. Kaya nga po, sabi ni Ben Franklin, sabi niya, lost time is never found again. Totoo po yun. Pag nawala na yung oras mo, di ba, yung kanina, 9 a.m. tayo nagsimula. Wala na yun, hindi mo na mababalikan. Amen? And sabi pa po ng Psalm 139 verse 16, nakita niyo
pa man ako isinilang. Ang itinekdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. No? So, kanina sinabi ko na yung ating mga oras ay bilang. No? At ito po yung sinasabi ng Salmo, ng ating pong buhay ay tinakda ng Panginoon. Before ka pa maisilang, before ka pa ipagbuntis ng iyong nanay at tatay, naisulat na ang kwento ng iyong buhay sa libro ng Diyos. Amen? Amen. Marami sa atin pwedeng mabuhay ng 70 years. Alam niyo po ba katumbas ng 70 years sa araw? 26,000 days. Kung ikaw ay nakalampasan ng 17 o malapit na doon, no? Ilang libo ng araw ang iyong dinaanan. Amen? Ang tanong doon, yung bang mga libong araw na yun ay naging makabuluhan? Naging meaningful. Amen? Sabi pa po ng Psalms 39 verse 4, Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo ay pansamantala lamang. Paalalahanan niyo ako sa mundo ay iisan. Amen. Kaya nga po yung number 1 point natin, your days are numbered, so number your days. Bilang lang yung mga araw, kaya bilangin mo ang iyong mga araw. Nung kami po ay nakikinig, dahil last night po kahapon, no? So mamaya makikipag-gabi po kami ng alas 2. Doon, sinabi ng kanyang mga anak na workaholic ang kanilang ina. No, talagang trabaho. Hindi dahil hindi nila mahal yung kanyang mga anak. Kung hindi, yun yung parang way niya ng pagmamahal sa kanila, yung may provide yung kanilang mga pangangailangan sa buhay, makapatapos sila ng pag-aaral. No? Pero doon nakita po namin na sabi nila, yung parang panghihinayang na sayang dahil hindi nila nakasama talaga ng maraming pagkakataon ng kanilang ina dahil siya ay busy sa kanyang trabaho. Doon po namin nakita na, ako personally, na sa katapusan pala ng buhay ng tao, hindi naman bibilangin magkano yung na-impok mo sa bangko. Kung hindi yung mga panahon na kasama mo yung pamilya mo pala. Amen? Kaya isang bagay na magandang pagbuhusan ng panahon, yung mga anak mo habang sila'y maliliit pa, mga apo mo habang sila'y maliliit pa, no, ang iyong pamilya. Dahil yun nga po, sa isa't mata, pwede pa lang tayo ay lumisan na sa mundo. Sabi po nila, yung 2 taon na pagkakasakit ng aming tita ay isang blessing sa pamilya nila. Dahil sila ay naihanda sa kanyang paglisan. Hindi lamang po yung biglaan, no, na aksidente lang, walang hiha-hiho, no, walang kahandaan sa puso ng kanilang kapamilya, pero yun ay parang naging pabor ka ng Panginoon sa kanila. Kaya nga po mga kapatid, let us learn to number our days. Hindi unlimited ang buhay, hindi unlimited ang iyong oras. Kaya umpisahan po natin na laging isipin yung ating kamatayan. No, ano yung iiwanan mo sa inyong mga anak? Anong maiiwanan mong legacy? Sabi nga, no? Ano yung tatak na pag sinabi na, di ba, yung pag may, imagine mo pag may tatayo, magsasalita sa harap, nasa likod ang iyong kabaong, anong sasabihin nila kung paano ka nabuhay? Sasabihin ba nila, ay, hindi tao ngayon, hindi maganda kaya. May tao ngayon, marites siya. Joke. Okay, hindi ganon. Amen? Alam niyo po ba sa Amerika, meron tinatawag na ticker watch. Okay? Naglabas po sila ng relo. Okay? Yung ticker na pangalan ay company. No? Company. No? So aside sa oras, meron kang sasagutan ng questionnaire doon sa company na yon before ka bumili ng orasan. Okay? Doon sa questionnaire na yon, parang
sa atin kung hanggang kailan ka pwedeng mabuhay. Okay? And then, ilalagay yun sa watch mo na parang countdown. Okay? Kung hanggang kailan ka na lang mabubuhay. So every time that you see the time, nakikita mo rin yung countdown kung kailan ka mabubuhay. Gusto niyo po ba ng ganung regalo? So, doon nakikita mo kung ilan na lang, no? Pabawas ang iyong oras. Okay? Sabihin niyo po kung gusto natin mag-order ko sa iyo. Okay? Hindi naman po ganun yung gusto ng Panginoon sa atin. Na parang kinumber mo yung face mo, maya nakikita mo na pabawas ang iyong oras. Okay? Hindi naman po tayo tinatakot ng Panginoon. Ang ano lang po is that ang Lord pa rin ang may final say sa ating buhay. Amen? Whether namatay ka by accident or by sakit, o kaya hindi ka na nagising, ang Lord pa rin ang nagpahintulot nun. Amen? Amen. Kaya let us learn to number our days. Pangalawang point po, there's a time for everything. So, manage your time well. O, kanina po, binasa natin yung Ecclesiastes chapter 3, verse 1 na sabi doon, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. No? So, meron po ba ng lahat? No? Na time for everything. No? So, napakagandang poetry po or reminder sa atin na merong right time, merong right season para sa lahat ng gawain dito sa mundong ito. Kailangan lamang po natin ng wisdom, paano natin i-manage, paghahati-hatiin ang ating oras, no, na limited lamang. Amen? At isa pong suggestion, ito po yung mga suggestions na pwede nating gawin, no, sa ating limited time. Number 1 is to seek God first. Kapag sinig mo ang priority ni God sa buhay mo, never ka nang mamamali. Amen? Amen. Kasi ang sinig mong priority yung kingdom ni Lord. Seek God first. No? Seek God's kingdom first. Yan po yung lagi nating nababasa sa Matthew 6:33 or lagi yung naririnig mula sa akin. No? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Make sure na sa ating calendar po is nandoon yung purpose ni Lord, nakikita. No? Kung mahilig po kayong gumawa ng to-do list or calendar of activities ninyo for the whole year, no? Makikita ba doon, masasalamin ba doon that we are serving God and we are serving the people that God put in our lives. Amen? Are you working hard to provide for your family? No? Sabi po ng Biblia, kung ikaw ay mananampalataya at hindi ka nagpo-provide sa iyong pamilya, mas masama. So make time for the Word of God, to pray, no, to worship regularly, and to, of course, to spend time with your family. Amen? So yun po yung isang magandang oras o magandang pagbumusan ng ating oras, panahon. Pangalawa po, find God's balance in your time. No? Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 11, God has made everything beautiful in its time. No? So, lahat po pala, no, ng mga pwedeng pinag-pray natin, gusto natin sa buhay, no, ibibigay po yan ng Panginoon on His timing. Amen? Sa Amerika po, madalas, ang laman ng kanilang kalendaryo is lahat ng pagiging productive. Okay? Ini-squeeze nila lahat sa schedule nila yung kaya nilang gawin in 1 week or in 1 day about sa kanilang trabaho. Pero dito, sa ating kulturang Pilipino, ang halos naman ng ating kalendaryo ay family gathering, no, mga party, mga, kumbaga, reunion yan. All about relationship or relational. Which is maganda naman po.
Basta sabi lang dito, let's find the balance. Baka naman po every week, every day, every other day, ay puro party na lamang ang ating inaatupag. No? So, let's find balance in everything. Trabaho, let's find balance. No? Binigyan po tayo ng pattern ng Panginoon. 6 days kang magtatrabaho, meron kang 1 day of rest. Mapalad po tayo kung ikaw ay 5 days na nagtatrabaho, 2 days off. No? So you can do some ministry, no? Weekend ministry na tinatawag. No? Pero ang sikreto po is about balance. Hindi naman pwede hindi ka na magtatrabaho. At hindi naman pwede hindi ka rin makikipag sa labuhan. Amen po ba? At hindi rin naman maganda na wala ka ng panahon sa ating Panginoon. Nakukuha po ba natin? Yung make your time count. Number 1, number your days. At pangalawa, there's time for everything. And lastly, dito po ako magtatapos. Bakit you should make your time count? Because the days are evil, so be careful how you live. Sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, kaya nga mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Kapatid, kapag pala hindi mo alam ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay mangmang. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil marami gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag na po tayong dumagdag. Diba? Kailangan tayo po ay magpalaganap ng kabutihan dito sa mundo ito. Bilang mga children of light, bilang mga anak ng Diyos. Verse 17, huwag kayong magpakamangmang kung di alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Ignorance po pala ay isang option. No? Kasi sabi niya, huwag kayong magpakamangmang kung di alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon at yun yung gawin ninyo. Amen? Kaya kung hindi mo inaalam kung anong kalooban ng Panginoon for your year 2025, option mo yun. Pinili mo yun. Amen? Dahil po the days are evil, no? Ibig sabihin lang po ay pasama ng pasama ang mundong ito. No? Pababa ng pababa ang moralidad ng tao. No? Sabi ko nga, bakit ang mga hayop na endangered, makukulong ka kapag pinatay mo. Pero meron mga bansa na pag pinatay mo ang tao, ang baby, inabort mo, hindi ka makukulong. No? Yan po ay isang proof na kung paano kawikid mag-isip, kamangmang ang taong mag-isip ngayon. Amen? Kaya nga po, let us learn how to live on these evil days. And that, live as a wise, not as unwise. Yan po yung sabi ng Romans 13, verse 11 to 14. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para bumising kayo. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo sumampalataya kay Jesucristo. Mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban natin mga nasa liwanag. Yan po pala yung ating weapon. No? Yung ating paggawa po ng magagandang bagay. No? Ang sabi po ng verse 13, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag natin gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway-away at inggitan. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong mga mundong pagnanasa. Ito pong lahat ng sinabi ni Apostle Paul ay batas for right living, no, on the context of time. No, kaya nga po, on our year 2025, mga kapatid,
let's make it count. Hindi lamang lilipas, mag-umpisa ang taon at lilipas na naman na sasabihin mo, parehas mo, may kwako mo. Amen? But make your time count. No? Ako po ay suggest ko kayo ay may asawa, partner, o mga anak. Magplano po kayo for year 2025. No? Sabihan mo, darling, nanong plano tamong ngayon tutuking banwa? Nanong plano tamong yung pamilya tamo, nung tayo dala yung pamilya tamo? Nanong vision tamo? Kung paano nagpaplano ang mga kumpanya para sa susunod na taon. Minsan nga po, 10 years plan or 5 years plan, meron sila. Kapatid, ikaw may plano ka ba para sa year 2025? May plano ka ba sa iyong mga anak, sa iyong mga apo? May plano ka ba for your health? May plano ka ba for your career? May plano ka ba to improve? Ano yung plano mo na dagdagan yung skill? Ganuhin mo, kapatid, so that yung year 2025 mo, it will count. Hindi lang siya dadaan at sasabihin mo, parehas lang. Eh, kaya talaga po rin salitang parehas lang. Ang balon din kami na yung pinrich kay kanina. Nung araw na nakaya, itang sinabi na, parehas mo. Whether Christian po, parehas mo. Yan, kaya talaga po rin salitang parehas mo. Uli nang sabihin niya kami progress, kami develop. Yeah? Amen? Nung pinigbilbil yung katawan, mag-develop, kailangan mo niya yan. Amen? O ba't mo yung brain lang, hindi tayo paragulan. Hindi ka tang muscle. Hindi ka tang bank account, hindi tayo paragulan. Amen? Make the most of every opportunity. Sabi po ng Ecclesiastes 9:10. No? Make every opportunity. No? Ang sabi mo ganyan ng make every opportunity, ang ibig mong sabihin yan is to redeem the time. Ibig sabihin, ginagawa mong valuable ang yung oras. No? I-redeem mo siya. Kinukuha mo siya mula sa mga walang kwentang bagay. Amen? So, yun, sabi ko na nga po, we can spend our time with our family, with our friends, serving the Lord, serving the church, winning people, no? Marami po tayong pwedeng pag-spend ng time na makabuluhan. Lalo na sa mga bata, alam niyo po ba na ang love sa mga bata ay spelled as T-I-M-E? It's not L-O-V-E. No? Sa mga bata, ang pagmamahal is spelled as T-I-M-E. Time. Amen? Kaya nga po, no, let's make the most out of it dahil po sa isang amen? Kaya nga po, let's make the most of every opportunity. No? Even yung sa ating mga kapatiran, mubalo nung gamit kapilang kaya, pwede mag-abroad na pala. No? So let's make the most out of it. Amen? So, let's receive every moment as a gift. Ining oras sa ini, it's a gift from God. Ining oras sa ini, makiramdam ka, makapagsalita ko. No, it's a gift from the Lord. Amen? And lastly, we must understand the Lord's will. Kaya po church, at ang prayer and fasting. January 6 to 20. 2 weeks yan mo 14 days. Mag-skip ka ang 1 meal a day, gamitan mo yung oras na mag-ready mo dapat mga kung mag-dinner ko, or mag-lunch ko, or mag-breakfast ka. Kaya ang pamamasa ng Word of God ang kung pamangali. Kasi impolita mo po, abalo ka muna ng kalooban ng Lord. Kasi alam po yung Bible, magplano ka manana, only purpose ng Lord, yan ka mo rin mag-prevail. O teka pa magplano, kitang maka-align, kitang plano ng God. Baka tayo sayang. Amen? Kaya po mag-prayer and fasting ta kanini, hindi sa ako pumakyabe. And we encourage each and every one of us to join. So that makaramdam tayo po ang Lord. Kung nga yung kalooban na nakikita mo for year 2025. Meron pong gagawan pag January, manyan kang word from the Lord. Manyan kang promise from the Lord. Lord,
na anong panghawakan ko this year 2025. Ayapin po mag-prayer and fasting kamo. Bakit to? Ako rin na nakatang Lord. Diyan tayo, sacred time na makiramdam from the Lord. Uling-uling kaya katanggihan niya kasi dahil makatakakal ka na pa din. Yung gawang kamo. Pero ano ka na pa doon? Kasi yan nakarakap. Same with God. Hindi ka matakap ni Lord. Nakarakap Lord kasi nakarakal ganap. Ayapin po ngayon January 6 to 20. It is a time to listen to the Lord. Nalo po kayo ng kalooban. Ayapin po, pag kayo mo ng penito ni kalooban ng Lord, magmang ka. Amen? So, ayapin po, let us understand the Lord's will. Sabi na po kayong James chapter 4, verse 13 to 15, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunto kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magnenegosyo, at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat niyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Amen? Ayapin mo dyan, magplano tamo na sinabi ko na din magplano tamo na nung i-goal mo for your life for year 2025. O hindi po yung pambalansi ganita. Kailangan po itong may plano ko, pag-pray mo lang ang Lord. Lord, hindi po ba yung buring yung gawan ni asawa, ni pamilya, ni church training for year 2025. Kasi sabi na Kenny, ang gagawin magplano ko, anak Kenny, sabi ng mga niya, nung nalapang muli ng kalooban ng Lord, yain masunod. Amen? Kasi anak Kenny, hindi kayo dapat mong sabihan. Lord willing, kung lolobin ng Panginoon, ito ang gagawin namin. Ito ang gagawin natin. Kasi gano'n, bukas, hindi po natin kaya siyang ipagmalaki. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ito po yung ating conclusion. No? How to make your time count, number 1. Your days are numbered, so number your days. Pangalawa, there's time for everything, so manage your time well. At pangatlo, the days are evil, so be careful how you live. At ito pong quote na ito ang aking pangwakas. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Amen? Lord, salamat po sa iyong reminder sa aming umaga nito. Ng aming pong buhay ay maiksi lamang, limited. Pero salamat, Panginoon, sa bawat hininga, bawat segundo, bawat oras na meron po kami sa buhay na ito. Tulungan niyo nga po kami to realize ng aming pong panahon, ang aming buhay ay maiksi lamang. It is limited, it is not unlimited, Lord. Ito'y katuldok lamang compared to our eternal life, to eternity. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng makabuluhang 2025 in the name of Jesus. Ito'y maging meaningful, purposeful, productive, fruitful in the name of Jesus. Lord, the time na binibigay mo sa amin is a precious gift from you. Kaya maraming salamat, O Lord God. Help us not to waste our time. Help us not to waste our life. But help us to live, Lord, for you, Lord God, for your purpose in our life. At Lord, kami lahat dito nagkakaisa sa panalangin na your will be done and your kingdom come in our lives, in this church, in our family, and on the nation of Philippines. Ito pong lahat ay aming panalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You can all be seated, and I would like to call Ate Rose para po sa ating tithes and offering.
Good morning po. Morning! Salamat po sa napaka-ganda. So, glory to God po sa message po ni Ate Vilma. So, ngayon po, handa na po natin ang ating mga tithes and offering. So, bago po yun, I just want to remind you po, doon sa verses po natin, makikita natin sa Proverbs, chapter 3, verses 9 to 10. Sabi ganyan sa Tagalog, actually, na-share na din natin to maraming beses. Pero ulitin lang natin, just to remind ourselves before matapos po ang taong ito, so that we can apply it and matuloy na ma-apply natin. Ang sabi ng ganyan, parangalan mo ang Panginoon gamit ang iyong kayamanan at ang pinakamainam na ani ng iyong lupa. Sa gayon, ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng kasaganaan at ang iyong mga tangke ay aapaw ng bagong alak. Amen? Yes. Sige, tingnan po natin yung meaning niyan. So, isa-isayin natin dyan. Ang sabi sa unang part, sabi ng ganyan, parangalan mo ang Panginoon gamit ang iyong kayamanan. So, sino dito ang may kayamanan? Amen! Amen. Tayo lahat. Maliit man yan, malaki man yan, that's our kayamanan. So, ibig sabihin po, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng ating paggalang at pagsamba sa Diyos. Amen. Kapag binibigyan natin siya ng bahagi ng ating kita o ani, pinapakita natin na siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating tagumpay at biyaya. So, hindi ito usapin ng halaga, kundi ng puso po. Ang ating pagbibigay ay dapat mula sa pusong nagpapasalamat. So, sa ikalawang part naman ng sabi, at ang pinaka-mainam na ani ng iyong lupa. Pakisabi nga, pinaka-mainam. Okay, ibig sabihin sa English, The best! okay, pinaka-the best. So, sabi kanya, hindi hinihingi ng Diyos ang tira-tira. Di po hiningi ng Diyos ang tira-tira o labis lamang, kundi ang pinakamainam na ating natatanggap. Kapag iniuna natin siya, ipinapakita natin na siya ang pinakamahalaga sa ating buhay, ang pinakamainam ay kumakatawan ng ating pananampalataya at pagdinig ng Diyos. So, kung magkaplano mo tayo, make sure naka-align po sa plano ng Diyos sa atin para hindi naman po masayang yung effort natin. And same as sa pagbibigay natin. Amen? Pangatlo, sabi ganyan, ito yung promise. Sa gayon, ang iyong mga kamalig. So, yung kamalig natin ngayon sa panahon, ano yung kamalig natin? Ayan, yung mga trabaho, yung mga CVs natin, mga bank accounts natin, mga wallets natin. Sa gayon, ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng kasaganahan. So may pangako ang Diyos sa mga nagbibigay ng may pananampalataya. Pagpapalain niya ang kanilang kabuhayan, hindi ibig sabihin nito na puro palaging material. Ayan. So, ibig sabihin po, maaaring magmula sa iba't ibang paraan tulad ng kapayapaan, kalusugan, o kaya protection. So, ang Diyos ay kapat na magbibigay ng higit pa sa ating inaasahan. Amen? So, sabi sa last, at ang iyong mga tangke ay aapaw ng bagong alak. So, another promise. Ang bagong alak ay simbolo ng kasaganahan at kagalakan. So, kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay at pinagkatiwalaan po natin siya sa ating mga kayamanan, mararanasan natin ang masaganang biyaya na nagmumula sa Kanya, na nagdadala ng tunay na kagalakan. So, ang verses po na ito ay paalala po na kapag inuna natin ang Diyos sa ating mga kayamanan, pagpapalain niya tayo ng higit pa sa inaasahan natin. Ang pagbibigay na hindi lamang po utos, kundi isang pribilehiyo na magtiwala sa Diyos at makita ang Kanyang katapatan sa ating buhay. Amen ba? Okay po. Sige, tayo po ay tumayo at hawakan po ang ating mga tithes and offerings po. Let's pray. Panginoon, maraming salamat
pagpapala. Maraming salamat, O God, sa inyong wagas na pag-ibig sa amin. Holy Spirit, continue to purify our hearts and continue to be in us, Panginoon, and to be close in us, Panginoon. Salamat, O God, that you are never giving up on us. Even kami mismo, Lord God, para nawawala na kami ng pag-asa minsan sa aming mga sitwasyon sa buhay. But, your still small voice, Panginoon, patuloy na nangungusap sa amin, O God. And salamat for the open ears, open hearts, Panginoon, for the receptive heart, Panginoon, the willingness. Kaya Lord, salamat sa inyong mga promises na kailanman hindi mo kami bibiguin, kailanman, O God, hindi mo kami iiwan. At salamat, O Lord God, sa inyong mga pangako na kailanman, Panginoon, ay hindi mo babalikin, Panginoon. Pagkus, ito po ay inyong tutuparin, O God. So, paano kami, Lord God, na patuloy pang magtiwala at maniwala sa iyo at mahalin ka lalo. These tithes and offerings, Panginoon, symbolize, Panginoon, na aming pag-ibig sa iyo, na aming pananampalataya sa iyo. Kaya, Lord, i-bless mo patuloy ito, Lord God, and we continue to glorify you. Magnify your holy name, this we pray, in Jesus' name. Amen. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Are you blessed? Amen. Punong-puno po tayo ng paalala. Amen? Amen. Kaya let us take it into our hearts. Amen? At sa darating na bagong taon, tayo po ay hilingin natin sa Panginoon na lalong mag-uligting yung ating pagsunod, yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, higit sa dati. Amen? At let's pray na talagang punuin ng Panginoon ang lugar na ito ng mga mananampalataya na kagaya ninyo na nagmamahal kay Lord. Amen. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I The receive. Lord make His face shine upon you I and be receive. gracious unto you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say,